Kabanata 541. Heath Saxton. Tumango si Winifred Zia na bahagyang namumula. Pagkapasok ni Winifred sa building ay agad na bumaba ng sasakyan si Tyr Summers. Sa mata na kasing talas ng Hawks, pinandilatan niya ang tapat ng kalye. Sa direksyon na iyon ay isang itim na red flag na luxury car. Nakataas ang mga bintana, kaya hindi matukoy ni Tyr kung sino ang nakaupo sa loob. Pero sigurado siyang tinitigan siya ng pasahero sa loob sa salamin. Ang kotseng ito ang patuloy na sumusunod kay Tyr kanina, dahilan upang bigla siyang magpalit ng takbo. Hindi niya sinusubukang mawala ang mga ito, ngunit sa halip, gusto niyang subukan kung gaano kahusay ang humahabol sa kanya. Gayunpaman, nagulat si Tyr. Habang ang kanyang sariling mga kasanayan sa pagmamaneho ay umabot sa antas ng isang profesional na race car driver, ang kanyang humahabol ay maaari pa ring makipagsabayan ng malapit nang hindi siya mawawala. Ang sulok ng labi ni Tyr ay hindi namamalayan na tumaas, na nagpapakita ng kakaibang ngiti. Naghari ang red flag at hindi nagtagal ay nawala sa paningin ni Tyr. Kinuha ni Tyr ang isang sigarilyo mula sa kanyang pakete, sinindihan ito, at huminga ng mahina bago bumulong sa sarili, mula sa pagpapakita sa Goddess Mountain, hanggang sa Con City, pagkatapos sa Strego City, sinusundan niyo ako ng mahigit 1 buwan. Ano ang eksaktong gusto mo guys? Sa huling pagkakataon, nagdulot ako ng napakalaking kaguluhan sa Con City kung saan libu-libong tao ang surrounded sa hotel. Ngunit ang insidenteng iyon ay nauwi sa tahimik na walang gaanong ripple, kaya ipinapalagay ko na ito ay dapat salamat sa inyo. Hehe. Nagbuga si Tyr ng ulap ng puting usok bago pinutol ang sigarilyo, at itinapon ito sa basurahan. I don't enjoy hide and seek, and I like guessing games even less. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoong motibo mo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo. Pagkasabi noon, tamad na naginat si Tyr bago pumasok sa gusali ng Saxton Group. Noon lang, sa loob ng isang marangyang opisina sa loob ng kumpanya ng Saxton Group. Isang mukhang magaling na lalaki sa edad na 30s ang nakaupo sa kanyang mesa habang binuklat niya ang salansa ng mga dokumento sa kanyang harapan. Ang lalaking ito ay si Heath Saxton. Ang young master ng pamilya Saxton at ang patriarch ng pamilya, ang nag-iisang anak na lalaki ni Hendrik Saxton. Si Hendrik ang chairman ng Southern Business Association, habang si Heath ang direktor. Sa mga regular na araw, si Hendrik ay nakatuon sa mga bagay ng pamilya Saxton, habang ang mga operasyon ng asosasyon ay responsibilidad ni Heath. Kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Heath ang isa pang lalaking nakaglas na nagngangalang Sean Clark. Siya ay isang mabuting kaibigan ni Heath habang sila ay nag-aaral sa ibang bansa. Matapos makapagtapos at bumalik sa kumpanya, nagsimulang kunin ni Heath ang negosyo ng pamilya, at sinundan siya ni Sean sa Saxton Group. Si Sean ay naglilingkod na ngayon bilang katulong ni Heath. Pangkat ng Autumn Field. Kasalukuyang binabasa ni Heath ang impormasyon ng Autumn Field Group na may malabong ngiti sa kanyang mga labi. Habang tinatitigan niya ang mga dokumento, para siyang tumitingin sa isang palayok ng ginto. Anong cash cow? Tanong ni Sean. Heath, para sa aplikasyon ng Autumn Field Group na ito sa Southern Business Association, hindi lang 50 milyon ang binabayaran nila sa amin bilang bayad sa aplikasyon para sa alyansa, ngunit binibigyan din nila kami ng 30% ng kanilang mga netong kita kada quarter bilang bayad sa membership. Medyo sobra naman yun, di ba? Sa ibang kumpanya na gustong sumali sa alliance natin, 10% lang ang kinukuha natin sa net profits nila. Talaga ba? Balik tanong ni Heath. Nakangiting sabi niya kay Sean, Sean, mas malaki ang gana mo kaysa sa akin. Saglit na natahimik si Sean bago sumagot, hindi, ang pakiramdam ko lang ay dapat nating pag-ukulan ng oras ang cash cow na ito. Paano kung takutin natin ito mula sa simula? Mas marami tayong matatalo kaysa sa makukuha natin. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Heath, pagkatapos ay itinulak ang mga dokumento kay Sean na may kumpiyansang ekspresyon. Huwag kang mag-alala. Ilang beses ko nang binasa ang mga detalye ng Autumn Field. Hindi sila tatakas. Sa pagkakatatag ng kumpanya sa Riverdale's Con City, mabilis na umunlad ang kumpanya sa wala pang 1 taon. Lalo na ang kanilang paglago online, na maaaring ilarawan bilang nakaka-agresibo. Ang online business ng Autumn Field ay kumalat na sa buong bansa. Mayroon pa silang grupo ng mga loyal na tagahanga sa ibang bansa. Isa pa, medyo marami sa mga ambasador ng kumpanyang ito ay mga A-list celebrity na nasa kanilang prime. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa online.
Sa labas ng internet, ang Autumn Field Group ay nakatigil pa rin sa loob ng Riverdale, hindi talaga makaalis sa probinsya. Sa pagkakataong ito, sila ay sabik na sumali sa aming Southern Business Association dahil sila gustong palawakin ang kanilang offline na negosyo sa buong katimugang rehiyon. Sean, halos hawak na namin ang Autumn Field Group sa leeg ngayon. Mabilis silang lumalaki online, ngunit ang kanilang presensya sa offline ay nasa napakaliit na sukat. Sa mga sitwasyong tulad nito, kapag nawalan sila ng balanse, ito ay maging nakamamatay sa kaligtasan ng kumpanya. Hence, Autumn Field Group has no choice. They have to join our association. There's no other way. Nag-isip si Sean, ngunit hindi ka ba natatakot na isuko na lang nila ang Southern Market at direktang pumasok sa hilagang rehiyon? The North. Umiling si Heath, mas imposible yon. Ang Autumn Field ay nakikipagdeal sa mga damit, at ang Hilaga at Timog ay ibang-iba na mga lugar. Dapat mayroong mga makabuluhang pagkakaiba sa kanilang mga estilo ng fashion. At kahit na isinasaalang-alang nila ito, ang gana sa hilagang rehiyon ay hindi magiging mas maliit kaysa sa atin. Sa puntong ito, sabay na tumawa sina Heath at Sean. Ang mga bagay tulad ng pagsasamantala sa malalaking kumpanya sa Timog at pagpiga sa kanila ng tuyo ay isang bagay na matagal na nilang ginagawa. Masyado silang pamilyar sa mga taktika. Sa kasalukuyan, ang Southern Business Association ay isang tool sa paggawa ng pera para sa pamilya Saxton, lalo na sa mga nakaraang taon kung saan sila ay patuloy na lumalampas sa dagat. Ang pamilya Saxton ay likas na may mga dahilan para gawin ito. Maraming taon na ang nakalilipas, ang pamilyang Saxton ay isa ring first-rate na pamilya sa katimugang rehiyon. Noon, ang pariralang Great Sky of the East, Hull City of the West, ay hindi pa umiiral. Sa tuwing binabanggit ng mga tagalabas ang Strego City, una nilang iniisip ang pamilya Saxton, ang mga inapo ni Shen Wansan, isang mahusay na mga ngalakal sa kasaysayan. Isa pa, sila ang dating pinakamayamang pamilya ng lungsod. Ngunit mula noong unang panahon, ang pamilya Saxton ay nagsimulang humina. Sa kanilang pinakamasamang araw, ang tribo ay muntik nang maalis, ngunit nagtagumpay sila, at salamat sa Southern Business Association. Ngayon, ang pamilya Saxton ay malayang gumawa ng mga gawa ng pagsasamantala sa pamamagitan ng asosasyon. Ang kanilang ambisyon ay gamitin ang alyansa bilang isang kasangkapan upang kumita ng mabilis na pera, upang maibalik ng kanilang pamilya ang kanilang dating kaluwalhatian. Kabanata 542. Talakayin ng mabuti. Samahan daw si Heath Saxton sa upuan ng kanyang presidente habang sinimulan niyang isipin at planuhin ang kanyang hinaharap. Sean, ay print ang kasunduang ito ng sabay-sabay. Kung tama ang aking mga palagay, malapit nang dumating ang kinatawan ng Autumn Field Group. Ang pinakamalaking pangarap ko ay matulungan ang aking pamilya na maibalik ang dating kaluwalhatian. At sa isa pang 3 taon, magagawa ko ito. Walang problema, sagot ni Sean Clark, na agad na nagprint ng kontrata na nagtatakda ng $50 milyong na bayad sa aplikasyon at 30% netong komisyon sa bawat quarter. Partikular nilang idinagdag ang isa pang kondisyon sa kasunduan, na nagsasaad na ang bisa nito ay 1 taon lamang. Ibig sabihin, pagkatapos ng 1 taon, kailangan nilang pumirma sa isang bagong kasunduan, at ang mga nilalaman sa loob ay maaaring mabago. Ang pagbabagong ito ay isasalin sa isang pagtaas ng presyo. Maaari silang tumaas mula sa 30% hanggang 40%. Siguro kahit 50%. Ang Southern Business Association ay kontrolado pa rin ng pamilyang Saxton. Kahit na magharap sila ng ganoong kahindek-hindek na kahilingan, hinding-hindi sila tatanggihan ng Autumn Field. Sa ngayon, maaari pa ring piliin ang Autumn Field kung papasok sa Southern Market o hindi. Ngunit pagkaraan ng 1 taon, kapag naitatag na nila ang kanilang mga sarili dito, imposibleng alisin ang kanilang mga sarili mula sa lungsod. Kapag dumating ang oras na iyon, ang Autumn Field ay magiging katulad ng isang patay na isda sa isang chopping board. Maaaring tanggalin sila ng pamilya Saxton hanggang gusto nila. Nang may print ang kasunduan, ibinigay ito ni Sean kay Heath. Tinitigan ng huli ang kontrata ng may malaking kasiyahan at may ngiti sa kanyang mukha. How pleasant! It's been such a long time since we have got a fish as big as Autumn Field. Kapag natuloy ang deal na ito, siguradong matutuwa si Father. Isa na naman ito sa mga nagawa ng pamilya Saxton. Sean, parang gusto kong mag-celebrate ngayon. How about tonight? May mga interesting na activities ba lately?
Tanong ni Heath. Medyo nag-isip si Sean bago sumagot, halos lahat na subukan na namin sa Strego City. Kung iisipin, wala talaga akong maisip na masaya ngayon. Ngunit si Heath, ang veterano ng entertainment sa lungsod na ito ang magiging pangalawang master ng pamilya Jones, si Case Jones. Bakit hindi tayo pumunta sa Lake Tai at sumakay sa barko ng pagsusugal ni Case Jones? Ang Lake Tai ng Strego City ay isa ring sikat na lokasyon sa katimugang rehiyon ng Celestial Empire. Kapag tinanong kung ano ang napakahusay tungkol sa lawa na ito, walang pag-aalinlangan, ang mga lokal ay sisigat na ito ay barko ng pagsusugal ni Case Jones. Si Case Jones ay kilala rin bilang Second Master Jones sa Strego City dahil siya ang nakababatang kapatid ni Del Jones, ang patriarch ng pamilya Jones. Si Case ay isa ring kababalaghan. Noong araw, siya ang nanguna sa pamilyang Jones na umunlad, na tumulong noon na makamit ang first-rate elite na katayuan ng pamilya sa timog ngunit nang ang isang bagong patriarch ang pumalit sa karaniwang Del Jones na tanggalan ng lahat ng autoridad si Case. Matapos mawala ang pamumuno ni Case, ang pamilya Jones ay nagsimulang bumaba ng husto. Kung hindi sila sinuportahan ng asawa ni Del, masisipa sana ang pamilya Jones sa hanay ng mga piling tao. Tumanggi si Case na magbitiw sa ideyang ito, kaya patuloy niyang sinisikap na makipagkompetensya kay Del para sa trono ng pamilya. Pero sayang, natalo siya sa asawa ni Del. Ito ay isang mapang wasak na pagkawala. Naiwan si Case pagkatapos noon, ngunit nagawa niyang bumangon muli sa pamamagitan ng pagsusugal. Noon, si Case ay nasa barkong iyon, na nanalo ng $100,000 sa kanyang pusta na $10,000. Pagkatapos, sa kanyang $100,000 kapital, pinalawak niya ang kanyang negosyo sa ibang bansa. At ngayon, nagmamay-ari na siya ngayon ng isang malaking hanay ng mga negosyo. Nang yumaman si Case, binili niya ang barko at ginamit ito bilang pasilidad ng pagsusugal, upang kontrolin ang maraming maimpluwensyang tao sa timog. Ang mga numerong ito ay magbibigay daan sa kanyang tagumpay. At para maakit ang mga numerong ito sa bangka, nag-alok ang barko ng pagsusugal ni Case ng maraming uri ng pagsusugal, masyadong marami. Nag-isip si Heath bago sinabing, lately, madalas kaming pumunta sa gambling ship ni Case. Exciting noong una, pero nakakasawa na. Tumango si Sean. Tama ka. Medyo dumidilim na. Oh, nabalitaan ko na nakakuha si Old Lawrence ng isang batch ng mga leon mula sa Russia. Bakit hindi natin hilingin sa kanya na dalhin sila sa mansyon ngayong gabi para sa isang kakaiba at ligaw na party? Mula sa Combat Nation. Agad na napukaw ang interes ni Heath. Mabangis ba sila? Humisi ng masama si Sean. Pero syempre, pagkatapos ng sobrang red wine, paminsan-minsan ang paglipat sa vodka ay medyo nakakapresko, hindi mo ba sasabihin? Haha, hindi ka panipaniwala. Tumawa ng malakas si Heath. I love ferocious things. Since we're going to secure the Autumn Field Group today, we have to celebrate this occasion. Like you said, let's have a wild party. Noon lang, maririnig mula sa bulwagan ng isang pares ng takong na nag-click sa sahig. Tapos, may kumatok sa pinto. Nandito na ang representative ng Autumn Field Group. Maghanda ka. We have to get a nice deal out of them. Agad na napatigil sa pag-uusap ang mga lalaki. Umupo ng tuwid si Heath sa kanyang upuan, agad na bumaling mula sa isang mababaw na karakter tungo sa paglitaw na parang isang corporate elite, isang autoridad na figure ng isang malaking kumpanya. Come in? Tawag ni Heath. Itinulak ang pinto at pumasok si Winifred Zia, nakasuot ng pambabae, PNRS ng nakahubad na medyas at high heels. Para sa negosasyong ito, inihanda ni Winifred ang kanyang sarili ng lubusan, mula sa mga materyales at talakayan hanggang sa isang magandang pananaw. Kasalukuyan siyang nagpapalabas ng aura ng kahusayan. Sa kanyang katangi-tanging katangian, nagmukhang banal si Winifred. Mula sa pagpasok niya, agad na naakit sa kanya sina Heath at Sean. Lumakas pa nga ang tibok ng puso ni Heath dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kaganda ang presidente ng Autumn Field Group. Nabihag siya ni Winifred. Kanina lang, si Heath ay nagtatanong tungkol sa mga babaeng kasama ni Sean, at ngayon, inihatid ng dilag na ito ang sarili niya sa kanyang pintuan. Natuwa siya nito. Tikat sa pagiging isang Casanova sa Strego City, nagkaroon si Heath ng marami at sinubukan ang maraming kababaihan, na nagresulta sa kanyang mga kinakailangan at pamantayan na tumataas at tumataas. Matagal na rin mula nang makatagpo siya ng kagustuhan niya, at sa itsura ni Winifred ngayon, halatang naiintriga si Heath. Nice to meet you, Mr. Saxton. I'm Winifred Zia,
Autumn Field Group's representative. I'm here ta. Panimula ni Winifred. Miss Zia, please take a seat. Agad na putol ni Heath bago pa matapos si Winifred. Nagsimula na siyang ice ng mga mata niya pataas at pababa. Bahagyang kumunot ang noo ni Winifred, naramdaman ang paglihis ng tingin ni Heath. Mr. Saxton, narito ako para pag-usapan ang tungkol sa pagpasok ni Autumn Field sa Southern Business Association. Maaari ba nating pag-usapan ng maayos ang mga tuntunin at kondisyon? Panata 543. Pagtulong sa isa't isa. Ang mga tingin ni Heath Saxton ay patuloy na lumipad sa buong katawan ni Winifred Zia, ang kanyang tibok ng puso ay hindi nagbabago. Sa tabi niya, sinabi ni Sean Clark, Miss Zia, isang introductory fee na $50 million at 30% of net profits ang rules. And rules can't be broken. Mabilis na iniabot ni Winifred sa kanila ang mga materyales na inihanda niya at sinabing, pero sa tingin ko hindi kayo magtatagal sa ganitong paraan. Hindi naman kayo pwedeng maghangad ng panandaliang kita na tulad nito. Umaasa ako na maaari mong tingnan ang mga plano sa hinaharap ng Autumn Field. Pagkatapos mong maranasan ito, tiyak na matanto mo na ang panukalang ito ay win-win situation para sa ating dalawa. Gayunpaman, walang balak si Sean na kunin ang mga materyales ni Winifred. Ngumiti siya at sumagot, Miss Zia, do you probably not understand our meaning? These are the rules. And we can't break them just for you. Nang matapos magsalita si Sean, biglang tumayo si Heath. Inabot niya ang mga dokumento ni Winifred na sinusubukang hawakan ang kamay nito sa proseso. Sa kanyang mabilis na reflexes, nakuha ni Winifred ang kanyang kamay pabalik bago siya mahawakan ni Heath. Umalaklak si Heath. Actually, Miss Zia, ang rules ay gawa ng tao. Rules have no life, but people have. We can definitely discuss this. Nagulat si Sean. Hindi ba sila nagkasundo sa walang awa na pagpatay sa Autumn Field Group? Bakit biglang nagbago ang isip ni Heath? Ngunit hindi nagtagal, naunawaan ni Sean ang intensyon ni Heath. Ang huli ay malamang na nagkaroon ng interes kay Winifred. Noong nakaraan, kapag ang ibang mga kumpanya ay nagsisikap na sumali sa asosasyon, si Heath ay gumawa ng isang bagay na tulad nito ng ilang beses. At sa bawat pagkakataon, nakukuha niya ang gusto niya. Mabilis na hinimok ni Winifred, kung gayon, Mr. Saxton, dahil ito ay mapag-usapan, mangyaring tingnan ang aking panukala. Relax. Itinabi ni Heath ang mga dokumento, pagkatapos ay sinabi kay Sean, Sean, kumuha ka ng alak sa kabinet ng alak. Gusto ko munang makipag-inuman kay Miss Zia. Sumilay si Sean ng nakakaalam ng ngiti at agad na pumunta sa kabinet ng alak. Kumuha siya ng bote ng vodka at nagsali ng 2 baso. Pagkatapos, dumukot siya ng isang maliit na bote ng puting pulbos sa kanyang bulsa at ibinuhos ang laman sa isa sa mga baso. Matagal nang nakasanayan ni Heath at Sean ang pagdedroga sa mga hindi mapag-aalinlanganang parokyano. Tinala ni Sean ang mga baso, at itinulak ni Heath ang nakadroga na alak kay Winifred, at sinabing, Miss Zia, ang mga deal sa negosyo ay palaging pinag-uusapan sa alkohol. Halika, dahil unang pagkikita natin, para magpakita ng sinseridad sa ating dalawa, bakit hindi tayo uminom? Magalang na tumanggi si Winifred, I'm sorry, Mr. Saxton, pero hindi ako makakainom. Hindi ka pwedeng uminom. Isang higop lang ay ayos na, di ba? O ayaw ni Miss Zia na magpakita ng respeto sa amin? May bakas ng galit sa tono ni Heath, malinaw niyang sinusubukang sabihin, ikaw, Winifred Zia, nandito para makiusap sa akin. I'm now asking you to drink a little, pero hindi ka man lang sumunod. Hindi ka lang ba masungit? Nalaman ito ni Winifred. Sa pag-iisip na hinihintay siya ni Tyr sa labas, na magiging okay siya, tinanggap ni Winifred ang baso. Mr. Saxton, sa una nating pagkikita. Kinapa nila ang kanilang baso at humigop ng kaunting vodka si Winifred. Marahil ay masyadong malakas ang alak kaya kapag ininom niya ito, nauwi siya sa marahas na pag-ubo. Tinala ni Heath ang baso sa kanyang labi, umiinom habang pinagmamasdan si Winifred na nanlilisik ang mga mata. Miss Zia, are you alright? Gusto mo ba ng tubig? I'm fine, kumaway si Winifred para tumanggi. Mr. Saxton, ngayong nakainom na ako ng alak, pwede na ba tayong magsimula? Siyempre kaya natin. Umisi si Heath. Tungkol sa panimulang bayad at mga bayarin sa pagiging miyembro para sa Autumn Field sa Southern Business Association, tiyak na mapag-usapan iyon.
Hindi lang bawasan ang introductory fee, pwede rin nating ibaba ang commission percentage. Kung tutuusin, itinatag ang ating asosasyon na ang layunin ng bawat isa ay tulungan ang isa't isa, upang lumago ng magkakasama, hindi ba tama, Miss Zia? Habang nagsasalita si Heath, inabot niya ang kamay ni Winifred. Kung tungkol sa paglaki ng magkahawak kamay, ang ibig sabihin ay ganito. Ano sa palagay mo, Miss Zia? Para siyang tinamaan ng kidlat, mabilis na binawi ni Winifred ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? We're just helping each other out, Miss Zia, sabi ni Heath habang tumatayo at naglakad palapit kay Winifred na may malademonyong ngisi. Nang mga sandaling iyon, parang binibigyan ng tingga ang kanyang ulo, nakaramdam ng pagkahilo si Winifred. Nang may napagtanto, bigla siyang tumayo. Ikaw. Nilagyan mo ng droga ang alak. Lumingon si Winifred, gustong umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, nakita niya si Sean na nakatayo sa kanyang harapan, nakangiti habang hinaharangan siya nito. Miss Zia, you really do have low alcohol tolerance. You got drunk just from that one small sip. Come, let me help you over to the sofa to rest, alok ni Sean. Ikaw. Lumayas ka. Tinulak ni Winifred si Sean at nagmamadaling pumunta sa pinto. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi na siya makalakad sa isang tuwid na linya. Lumabo ang kanyang paningin at malabo ang kanyang isip. Dear Summers. Dear Summers, reflexively natawag ni Winifred kay Tear. Anong Summers? Taglagas na ngayon, sabi ni Heath na lumalapit kay Winifred nang maramdaman niya ang pagtaas ng kanyang enerhiya. Miss Zia, halika. Magpahinga na tayo sa sofa. Gustong i-lock ng kanyang assistant ang pinto, binaril ni Heath si Sean ng tahimik na senyales gamit ang kanyang mga mata. Naintindihan naman agad ni Sean at nilock ang pinto. Hindi ito ang kanilang unang pagkakataon na gumawa ng mga ganoong gawain. Dati, kapag ang mga kumpanya sa Timog ay gustong pumasok sa Southern business ay pumunta rito upang makipag-ayos sa matagumpay na deal at upang mabawasan ang kanilang mga panimulang bayarin, susubukan nilang matugunan ang mga hinihingi ni Heath. Ilang maimpluwensyang kababaihan sa korporasyon ang kusang loob na nag-alok ng kanilang mga sarili sa kanya, habang ang mga presidente ng kumpanya ay nag-alok lamang kay Heath ng kanilang mga mistresses at maging ang mga asawa at anak na babae. Umalis ka sa akin. Buong lakas na nagpupumigla si Winifred na makawala kay Heath, pagkatapos ay sinampal ang lalaki sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nagalit si Heath, sa halip ay mas natuwa. Haha, isang maangas. Gusto ko. Hinawakan ni Heath si Winifred at kinaladkad papunta sa sofa. Umalangaw-ngaw ang silid sa mabangis na tawa ni Heath at Sean. Go on and resist, Miss Zia. The more you struggle, the more excited we get. You're quite a unruly little horse. But don't worry. After we're done, we'll have a nice discussion with tungkol sa pagpasok ng Autumn Field Group sa aming asosasyon. Kabanata 544. Kumpara kay Kendall Jones. Dear. Takot na takot si Winifred Zia, nakaramdam pa ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya akalain na may mangyayaring ganito sa kanya. Ang enerhiya ay mabilis na nauubos mula sa kanyang katawan, hanggang sa punto ng pagiging nasa awa ng iba. Sa mahalagang sandali na ito, isang malakas na kalabog ang nagmula sa pinto. Ito ay isang dekalidad na pintuan na gawa sa kahoy ngunit ito ay sinipa sa ganoong paraan. Lumitaw pa ang mga bitek sa magkabilang gilid ng dingding. Nakatayo sa pasukan na parang demonyo si Tear Summers. Sa dagwang mga mata, mukhang galit na galit siya. Ang lakas ng loob nitong dalawang walang pakundangan na tanggayan ang kanyang asawa. Winifred Zia ang lahat sa kanya. May death wish ba sila? Sino ka? Natakot sina Heath Saxton at Sean Clark. Saan nanggaling ang halimaw na ito? At ano ang ginawa niya? Bakit biglang bumukas ang pinto? Tear. Sigaw ni Winifred. Nang makita siya, tuluyang kumalma ang naguguluhan niyang puso. Tapos, nanlambot ang katawan niya. Nagmamadaling lumapit si Tear para saluhin siya. Nang muli niyang tingnan sina Heath at Sean, ang kanyang pagkatao ay natakpan ng mamamatay tao na aura. Sa sandaling iyon, tila nasaksihan ni Heath at Sean ang pinaka-nakakatakot na demonyo sa planetang ito. Parehong nanginginig sa takot ang dalawang lalaki. Seguridad. Seguridad. Sigaw ni Sean sa sobrang takot, at agad na sumugod ang isang grupo ng mga security guard. Takupin mo siya. Pitbit ang mga dekoryenteng baton, sinugod ng mga gwardya si Tear. Tinipa ni Tear ang pangunahing security guard, dahilan para lumipad siya.
Dahil sa malaking impact, nawala ng malay ang gwardya na ito, at ang iba pang guards ay natulala nang makita nila ito. Sino ang taong ito? Isang martial arts champion. Habang sila ay tulala pa rin, pinaulanan ni Tyr ng mapang asar na suntok ang grupo. Bam! 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 Sa bawat suntok, lumilipad ang isang gwardya. Makalipas ang ilang segundo, kabuo ang 8 gwardya ang nakahiga sa lupa. Magulo ang buong opisina. Tulala sina Heath at Sean habang nanunood. Si martial arts ba ang lalaking ito? Bakit ang lakas niya? Lumingon si Tyr sa dalawang lalaki, nagbabanta sa malamig na tono, "You have some nerve to even dare put a finger on my wife." Aling kamay ang humawak sa kanya. Huwag kang padalos-dalos. Alam mo ba na ako si Heath Saxton, ang young master ng pamilya Saxton, direktor ng Southern Business Association. Kung gagawin mo ang anumang bagay sa akin, masisiguro kung ang Autumn Field Group ay magiging wasak, nauutal na sabi ni Heath. Ang young master ng pamilya Saxton. At sino ka kumpara kay Kendall Jones ng pamilya Jones? Sagot naman ni Tyr. Kendall Jones. Exclaimed Heath, nanginginig sa loob. Siyempre wala siya kumpara kay Kendall. Ang huli ay ang saya ng isang first-rate na piling pamilya sa Timog. Ngunit patay na si Kendall Jones. Maaari ko ring sirain si Kendall Jones, lalong hindi ka, madilim na sabi ni Tyr. Namutla ka agad si Heath. Ikaw. Baka ikaw ang pumatay. Ang pumatay kay Kendall. Bago pa matapos si Heath, gumalaw na si Tyr. Sa isang sandali ng desperasyon, mabilis na tinulak ni Heath si Sean pasulong, na ginawang panangga sa kanya ng kanyang kaibigan. Walang ibang salita, sinipa ni Tyr si Sean sa lupa, at pagkaraan ng ilang segundo, naduraj ang mga buto sa lahat ng mga paa ni Sean sa ilalim ng paa ni Tyr. Tumindig ang bawat balahibo sa katawan ni Heath, habang nanginginig ang kanyang mga binti na para bang itinulak siya sa isang sinaunang hukay ng yelo. Maawa ka. We can discuss this. We can discuss anything. We will not charge Autumn Field a single penny for entering the Southern Business Association. Paano na? Nakaluhod si Heath habang nagsasalita. Sa ngayon, natatakot siya. Takot na takot. I won't kill you. But I will make your life a living hell, ungol ni Tyr. Nilinggan niya ang 2 baso ng vodka sa mesa ni Heath, pagkatapos ay sa wine cabinet. Dahil mahilig kang gumamit ng alak para makipaglaro sa mga babae, hinahayaan kitang uminom ng busog ngayon. Pagkasabi noon, kinuha ni Tyr ang 2 baso at itinulak ang laman nito sa lalamunan ni Heath. Para bang hindi iyon sapat, pumunta siya sa kabinet ng alak at kumuha ng 3 pang bote ng alak, na pinilit na tapusin lahat ni Heath. Nang matapos sila ni Heath, tinadtad ng kamay ni Tyr ang mga bote ng alak. Pagkatapos, gamit ang kanyang napakalaking lakas, dinurog niya ang mga piraso ng salamin sa maliliit na pira-piraso bago itinapon ang lahat sa bibig ni Heath. Grua! Isang halo ng alak at glass shards ang pumasok sa bituka ni Heath. Kasunod ng malakas na belching sound, nagsuka siya ng madugong gulo. Pumagsak si Heath sa lupa, umuungol sa sakit, ngunit tila hindi gamaan ang pakiramdam ni Tyr. Pinali niya ang bawat buto sa katawan ni Heath. Ang kalagayan ngayon ni Heath ay mas malala pa sa dating nobyo ni Winifred noon. Nang matapos siya, binuhat ni Tyr si Winifred at lumabas ng gusali ng Saxton Group. Para sa negosasyong ito sa Saxton Group, nahulaan na ni Tyr na hindi sila makukumbansi ni Winifred. Hinayaan lang niya si Winifred na makita ito dahil gusto niyang magkaroon ng conflict ang pamilya Saxton sa Autumn Field bago niya ituloy ang iba pa niyang plano. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Tyr na mangyayari ang ganoong bagay. Galit na galit siya. Kung alam niyang magiging ganito ang mangyayari, hinding-hindi nahahayaan ni Tyr si Winifred na pumunta sa meeting. Sa buong paglalakbay, halos walang malay si Winifred. Hinatid siya ni Tyr pabalik sa apartment, at nang makabalik sila, halos 2 oras siyang natulog bago tuluyang nagising. Hobby. Tyr, sinimulang isigaw ni Winifred ang pangalan ni Tyr pagkagising niya. Si Tyr ay nanatili sa tabi ni Winifred sa buong oras. Nang makita niya itong takot na takot sa paggising ay kumirat ang puso niya sa sakit. Mabilis niya itong niyakap at sinuyo, I'm here. Hobby is here. Don't be afraid, don't be afraid. Unti-unting nanumbalik ang pakiramdam ni Winifred. Hobby, ngayon lang. It's fine. Everything's in the past. Naturuan ko na ng leksyon ang young master ng pamilyang Saxton na iyon. Are you feeling better? Gusto mo ba ng some water? Pinuhusan ni Tyr ng isang basong tubig si Winifred.
Uminom siya ng ilang lagok bago itabi ang baso. Hobby, anong ginawa mo sa Heath Saxton na yan? Tanong ni Winifred. Napilayan ko siya, simpleng sagot ni Tyr. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na hawakan ka, kaya gusto kong mabuhay siya sa pagkabalisa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Biglang nanlaki ang mga mata ni Winifred habang sumili ang gulat sa kanyang mga mata. Ano ang dapat nating gawin? Sa pamamagitan nito, hindi lamang mawawala ng pagkakataon ang ating Autumn Field Group na sumali sa Southern Business Association, ngunit ang pamilyang Saxton ay tiyak na hahabol din sa atin para sa paghihiganti. Ito ay hindi Con City, ngunit Strego City. Ano ang ating pupuntahan at gawin ngayon? Inalo siya ni Tyr sa pagsasabing, huwag kang mag-alala, sweetheart, nandito ako. Kailangan lang gawin ng Autumn Field ang lahat ng kailangan nitong gawin. Hindi magtatagal ang Southern Business Association. Kabanata 545. Salungatan sa tulay. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Tyr Summers at pumunta sa bintana, kinuha ang kanyang telepono. Tumawag siya sa isang numero, at maya-maya lang ay nanggaling sa kabilang dulo ang boses ni Max Cheever, "Boss, nakarating na kami sa Strego City." "Sige. Pwede mo nang simulan ang misyon." Matapos ibigay ang simpleng tagubaylang iyon, binaba na ni Tyr ang tawag. Pumalik siya kay Winifred para ipagpatuloy ang pagpapakalma dito. 2:00 na ng hapon, madilim pa at umuulan sa labas. Sa tuwing papasok ang Strego City sa Taglagas, halos kalahati ng oras, magiging ganito kakulimlim ang panahon. Sa isang napakalaking tulay, mahigit 10 sasakyan ang bumuo ng isang linya habang sila ay bumibilis. Sa loob ng nangungunang sasakyan ay isang matipunong lalaki na nakasuot ng mga singsing na diamante sa magkabilang kamay. May tato siyang ulo ng dragon sa dibdib. Tinaguri ang Sink Dragon, ang lalaki ay isang kilalang figure ng underground society ng Strego City. Mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan bilang isa sa mga direktor ng Southern Business Association, isang matapang na aso na pinananatili ng pamilya Saxton. Sa lahat ng mga taon na ito, ginamit ng pamilya Saxton ang asosasyon upang pagsamantalahan ang iba at mag-ipon ng yaman, habang ang kanilang mga biktima ay nagduso lamang sa katahimikan. Ang isang malaking bahagi ng dahilan para doon ay dahil ang pamilya Saxton ay mayroong Sink Dragon upang suportahan sila sa ilalim ng lupa, habang si Sink Dragon ay may pamilyang Saxton upang protektahan siya sa ibabaw ng lupa. Master Sink, anong nangyari? Tinawag mo kami ng Mad-Alien, pero saan tayo pupunta? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki na may basket na nakaupo sa tabi ni Sink Dragon. Para mahuli ang isang tao, sagot ni Sink. Nagtanong muli ang lalaki, sino? Kailangan mo lang ipadala ang ating mga tauhan para sa gawain. Bakit kailangan mong pumunta ng personal? Ang Winifred Zia at Tyr Summers ng Autumn Field Group, sagot ni Sink. 2 oras ang nakalipas, na dinurog ni Tyr Summers ang bawat buto sa katawan ni Young Master Saxton. Pinakain din niya siya ng 3 bote ng highly concentrated na alak, at pinilit pa siyang ibigay sa kanya ang mga tipak ng baso ng bote pagkatapos noon. Sabihin mo sa akin, bakit hindi ko gawin mo itong trip ng personal? Natigilan ng lalaking may basket na ekspresyon, hindi makapaniwalang nagtanong, sino? Sino itong Autumn Field Group? How dare they even lay a hand on Heath Saxton? It is Hendrik Saxton's only son. Hendrik's currently going insane with anger. Since we serve the Saxton family, we can't mess up, dagdag ni Sink. Gusto ko silang buhay. Kapag lumaban sila, maaari mo silang pilayin bago kunin. Oo, Master Sink. Sumugod ang sasakyan. Gayunpaman, nang makarating ang fleet sa gitna ng tulay, maraming iba pang sasakyan sa kabilang linya ang biglang tumawid, na hamarang sa kanilang daanan. Napilitang huminto ang fleet, at si Sink, na malapit nang ipahinga ang kanyang mga mata, ay biglang idinilat muli. Anong nangyayari? Tanong niya. May kotseng nagmamaneho sa maling lane. Titingnan ko, sabi ng lalaking may basket, binuksan ang pinto para lumabas. Sumunod sa likuran niya ang 2 matipunong lalaki na nakaitim na damit. Sa unahan, 5 sasakyan ang naka-spaced out sa kalsada, ganap na humaharang sa daanan. Pumukas ang mga pinto at lumabas ang isang malaking grupo ng mga tao. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng dominante at savage na aura. Sa isang sulyap, masasabi ng isa na hindi sila karaniwang tao. At totoo iyon. Ang mga taong ito ay ang mga miyembro ng Wolf's Den.
Sa pagkakataong ito, ang lahat ng nasa Wolf's Den ay pinakilos sa Strego City kasama ang kanilang manager, si Max Cheever, na personal na namumuno sa kanila. Ang una nilang misyon dito ay pigilan ang grupo ni Sink Dragon. Sino kayo? Pilasan ninyo ang mga sasakyan ninyo. Huwag kayong hamarang sa daan, sigaw ng lalaking may buzzcut. Naramdaman ng isang miyembro ng Wolf's Den, si Ashblood, ang kulay abong talam sa kanyang baywang habang siya ay humakbang. You're the Saxton family's people. Are you on your way to capture Autumnfield Group's president? Natigilan ang lalaking may buzzcut. Mayabang niyang tinuro si Ashblood at sinabing, who are you? Since you know that we're with the Saxton family, you better na umalis. Pes shit. Nang matapos magsalita ang lalaki ay bumunot na ng kutsilyo si Ashblood. Sa isang mabilis na laslas, ang kamay na ginagamit niya sa pagturo kay Ashblood ay agad na hiniwa. Umalangaw-ngaw sa langit ang iyak ng lalaki sa ibabaw ng tulay, Sa ngayon, dahil nakaharang ang magkabilang gilid ng kalye, maraming sasakyan ang naipit sa tulay. Pumusina ang umalangaw-ngaw sa hangin at ang mga mausisa na driver ay iniangat ang kanilang mga ulo upang makita kung ano ang nangyayari. Si Ashblood ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon. Iisa-isa na sana niya ang kanyang kutsilyo sa pangalawang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay tututukan ang lalamunan ng lalaki. Ashblood, tumigil ka. Biglang tumawag si Max mula sa likuran. Kasama ang iba pang miyembro ng Wolf's Den sa hila, tumawid siya. Don't kill. It's daytime right now, so we can't cause too much commotion. Tapos, kinuha ni Max yung phone niya para tawagan si Tyr. Hello. Damaloy ang boses ni Tyr mula sa kabilang dulo. Mabilis na sinabi ni Max, Boss, napigilan na namin ang mga tao ng pamilyang Saxton na sinusubukang hulihin ka. Dapat ba namin silang pilitin pabalik? Hindi na kailangang pilitin sila. Kung sino man ang lumaban, patayin sila at itapon ang kanilang mga katawan sa ilog. Ano? Bumagsak ang puso ni Max sa kanyang tiyan. Pero boss, sikat na araw na. Kung gagawin natin ito, magkakaroon ng malaking kaguluhan na mahirap alagaan. Go on and make a scene. The bigger, the better, sagot ni Tyr. Bakit? Natarante si Max. Max Cheever, kailangan ko bang ipaliwanag ang sarili ko sa'yo? Biglang naging mahinang ungol ang boses ni Tyr. Mabilis na sumagot si Max, naiintindihan ko, boss. Natapos ang tawag. Sa kabila ng hindi alam ang katwiran ni Tyr, walang karapatan si Max na tanungin ang kanyang mga desisyon. Kung ano man ang bilin ni Tyr, sumunod na lang si Max. Sa ngayon, hindi na mapigilan ng mga miyembro ng Wolf's Den ang kanilang sarili. Habang tinatitigan nila ang mga tao sa tapat nila, ang lahat ay tila tuwang-tuwa gaya ng mga mababanges na hayop na nakatingin sa kawan ng mga inosenteng tupa. Nang marinig ang kaguluhan, bumaba na ang grupo ni Sink sa kanilang mga sasakyan. Mayroong higit sa 10 kotse, lula ng mahigit 50 pasahero. Bawat manlalaban ay may hawak na sandata na nagpapalabas ng mga aura na nakamamatay. Sino kayo? How dare you attack my people? Sigaw ni Sink Dragon. Nang makita ni Sink kung paano nilalaslas ng kabilang partido ang kamay ng kanyang nasasakupan, nag-alab siya sa galit. Paano manggahas ang sino man na magbuhat ng kamay sa kanyang mga tao sa kanyang teritoryo? May death wish ba sila? Mga taong naririto upang kunin ang iyong buhay. May sumagot. Dahil sa sinabi niyan, tulad ng isang grupo ng mga mabangis na hayop na inilabas mula sa kanilang mga kulungan, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay tuwang-tuwa na sumisingil sa grupo ni Sink. Bilang isang mafia boss ng Strego City, si Sink ay maraming may kakayahang subordinate sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, sila ay malakas lamang kung ihahambing sa karaniwang mga gangster. Kapag nahaharap sa mga agresibo tulad ng mga miyembro ng Wolf's Den, ang mga pagkakaiba sa lakas ay agad na ipinakita. Sa isang iglap, ang kalangitan sa itaas ng malaking tulay ay napuno ng masayang pag-iyak, at ang mabahong amoy ng dugo ay nagdumi sa hangin. Ang lokasyong ito ay naging isang eksena mula sa impyerno. Kabanata 546. Nakaka-agresibo. Ito ay ganap na nakaka-agresibo. Ang 20 sa mga miyembro ng Wolf's Den ay nakipaglaban sa 50 laban sa mga gangster ng Strego City. Sa labanan kung saan hindi kinakailangan ang pag-iwas, nagresulta ito sa isang kumpletong massacre. Bale isang buong pangkat ng mga miyembro ng Wolf's Den, kahit 2 o 3 sa kanila ay sapat na para lipulin ang grupo ni Sink Dragon.
Hindi nagtagal, halos kalahati ng puwersa ni Sink ay bumagsak, at ang mga miyembro ng Wolf's Den ay nagsimulang itapon ang mga ito sa ilog, hindi alintana kung sila ay patay o buhay. Masyadong nakakatakot ang eksenang ito. Masyadong madyugo. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makakita ang Strego City ng ganoong kagimbal-gimbal at marahas na sitwasyon. Hindi napigilan ng mga driver sa magkabilang gilid ng mga kalsada na ilabas ang kanilang mga telepono para lihim na i-record ang labanang ito sa tulay. Nakatayo si Max Cheever sa harap ng isang sasakyan. Alam na maraming nanunood ang nagre-record ng insidenteng ito. Sa sobrang pag-unlad ng internet sa panahong ito, kapag nalantad ang bagay na ito, mahihirapan silang pagtakpan ito. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ni Tyr. Madali lang sana nilang naayos ang bagay na ito, kaya bakit kailangang maging mataas ang profile ni Tyr? Sa sandaling iyon, sa silangang bahagi ng malaking tulay, sa loob ng isang gusali. Ang gusaling ito ay may higit sa 20 palapag at ito ay nasa tabi lamang ng tulay. Sa 22 palapag ng gusaling ito, may hawak na isang pares ng binocular ang isang lalaking nakasuot ng tonika habang pinapanood ang insidente sa tulay sa pamamagitan ng mga French window. Namumuo ang mga ugat sa kanyang noo habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kitang-kita kung gaano siya kagalit. Sa pamamagitan ng kanyang binocular, nakita ng lalaki kung paano brutal na kinuha ng mga miyembro ng Wolf's Den ang buhay ng mga tauhan ni Sink nang walang reserbasyon. Matapos nilang ihagis ang mga tauhan ni Sink sa ilog, ang mga lumulutang na bangkay ay nakakapangilabot na tingnan. Mga agresibo. Agresibo talaga. Ang lalaki ay sapat na. Nagatubili siyang ituloy ang panunood, kaya binasag niya ang binocular sa lupa. Nakatayo sa likuran niya ang dalawa pang lalaki na nakatuneksot. Ang mga ekspresyon nila ay kasing seryoso. Ang tatlong lalaking ito ay malinaw na taga Six Doors. Ang taong may hawak ng binocular kanina ay pinangalanang Julio Morgan. Siya ang nakasabay noon kay Green Dragon sa rooftop ng building na may 66 na palapag. Brother Morgan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tyr Summers must be doing this on purpose, tanong ng isa sa mga lalaki. Hindi ko alam. Ilang ulit na hinawi ni Julio ang sariling buhok. Namumula siya. Nagpatuloy ang malagim na labanan sa tulay, at parami ng parami ang mga manunood na nagsisiksikan sa magkabilang gilid ng tulay. Sa wakas, kinuha ni Julio ang kanyang telepono at tumawag sa isang numero. Kumonekta ang tawag at dumaloy ang boses ni Green Dragon mula sa kabilang dulo, Spill. Boss, I can't handle this. Do it yourself, sabi ni Julio, na baka sa tono ng pagsisisi. Nagdilim ang boses ni Green Dragon habang nagtatanong, anong nangyari? Agresibo ang Tyr Summers na iyon. Tinadya niyang hilingin sa kanyang mga nasasakupan na labanan ang mga mandurumog ng Strego City sa isang tulay sa sikat ng araw. Daan-daang manunood na ngayon. Boss, this will definitely blow up into a huge issue. What is Tyr Summers trying to do? I can't handle something like this. You take over. Biglang nagalit si Green Dragon habang sinabing, if you can't handle it, then you're dismissed. Napagtanto ni Julio na sumobra na siya sa kanyang tono kanina. Pinalambot ang kanyang boses, sinabi niya, Boss, kung gayon, Tyr Summers. Shut up. Sabay-sabay na sugpuin ang pangyayaring ito, utos ni Green Dragon. Ano? Nagulat si Julio. Boss, hindi ito ang unang beses na naglinis tayo pagkatapos niya. Kailangan pa ba? Sugpuin. Ito. Oo, boss. Dahil ang Green Dragon ay nagpasa ng isang ganap na utos, si Julio ay hindi nang ahas na magsalita pa. Bagamat inis na inis siya, nagagawa lang niya ang sinabi. Ang Six Doors ay talagang may mga kakayahan upang sugpuin ang balitang ito. Pagkatapos ng lahat, kapag ang pagtulak ay dumating upang itulak, ang mga opisyal ay may obligasyon at responsibilidad na sundin ang mga tagubilin ng Six Doors. May mga alingaw-ngaw pa nga na sa ilalim ng kakaibang mga pangyayari, ang organisasyong ito ay may autoridad na pakilyusan ang militar. Sa ngayon, natapos na ang labanan sa tulay. Ang buong sagupaan ay tumagal lamang ng ilang minuto. Mahigit 50 lokal na gangster, kabilang si Sink Dragon, ang itinapon sa tubig ng grupo ng mga freak na tinatawag na mga miyembro ng Wolf's Den. Buhay pa ang ilan sa mga gangster, ligaw na humahampas sa ilog habang sumisigaw sila ng tulong. Ang ilan sa kanila ay ganap na nawala ng hininga. Sa mga bangkay na lumulutang sa ibabaw ng ilog, ito ay isang nakakatakot na tanawin.
Samantala, sa magkabilang gilid ng tulay, ilang magigiting na tsuper ang nag-record ng mahahabang video. Ngayon ay handa nang i-upload ang mga ito sa kanilang mga social media feed. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagulat sila nang mapagtanto na ang kanilang mga signal ay naputol. Hindi lamang walang data sa internet, ngunit kahit na mga signal para sa mga emergency na tawag ay nawala. Matapos ang mga miyembro ng Wolf's Den ay tapos na sa kanilang misyon, bumalik sila sa kanilang mga sasakyan sa magarbong paraan at umalis. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den sa isang lugar na mga 7 o 8 metro ang layo mula sa apartment ni Tyr. Mayroong isang hilera ng mga bodega dito na partikular na nirentahan ni Graham Davies upang mag-imbak ng mga kalakal. Inutusan ni Tyr si Graham na lisanin ang isa sa mga bodega. Kasalukuyang nasa 20 higit na miyembro ng Wolf's Den nakatayo sa loob, nakatingin kay Tyr. Mabuti naman ang ginawa niyo sa nangyari sa tulay kanina. Sa susunod, medyo matagal-tagal pa kayong mananatili dito, kaya itong bodega ang magiging bagong kuta ng Wolf's Den, ani Tyr. Baka sa mukha ng bawat miyembro ng Wolf's Den ang excitement. Agad na tanong ni Stephen Cole, Kuya Tyr, pinatawag mo kaming lahat dito sa Strego City, so ibig sabihin may malaking operasyon na malapit na. Biglang naging seryoso si Tyr. Kahit ang mga miyembro ng Wolf's Den ay hindi pa siya nakitang ganito kaseryoso noon. Nararamdaman ang solemn na aura na ipinalalabas ni Tyr. Naging seryoso rin ang member ni Wolf's Den. Sa susunod, magkakaroon ng digmaan dito. Isang brutal na digmaan. Ang iyong buhay ay nasa iyong sariling mga kamay, anunsyo ni Tyr. Isang digmaan. Nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng Wolf's Den, hindi nila alam kung ano ang digmaang ito at hindi sila nagtanong. Sa halip, kumikinang ang kanilang mga mata sa pananibik at kitang-kita sa kanilang mga ekspresyon ang pananibik. Max, halika dito, tawag ni Tyr kay Max. Boss, ano ang iyong mga tagubilin? Tanong ni Max. Ito ang magiging bagong moog para sa Wolf's Den. Kunin ang anumang sa tingin mo ay kakailanganin dito. Naglagay si Tyr ng debit card sa kamay ni Max. Narito ang 50 milyon para sa gastos ng Wolf's Den sa Strego City. Kabanata 547. Hendrik Saxton. Agad na sinabi ni Max Cheever, Brother Tyr, mayaman na ang Wolf's Den natin. All this while, I've been accepting missions for them on the dark web. Medyo kumita na tayo. Isa pa, marami pa ring natitira sa kung ano. Ibinigay mo sa amin ang huling pagkakataon. That is one thing. This is another, sagot ni Tyr Summers. This trip to Strego City will be the true beginning of a brutal path for them. Nakahanap ka na ba ng bagong dugo para sa Wolf's Den kani-kanina lang? Naghahanap ako sa buong oras na ito, ngunit ang mga taong umaangkop sa pamantayan ng Wolf's Den ay nabawasan. Ang Wolf's Den ay mayroon na ngayong 24 na tao. Mas mahirap na lumaki sa laki, sagot ni Max. Spend money to build a website specifically to search for new Wolf's Den members. The area is not limited to only southern region but the entire Celestial Empire and even overseas. As long as they fit the criteria, bring them in. Natigilan si Max ng 2 segundo. Boss, bakit ka ba nagmamadali ngayon? Alam mo ba kung ilang miyembro ang Nemesis noong peak? Tanong ni Tyr. Ilan? 500. At 53 lamang sa kanila ang nakaligtas hanggang sa wakas at naging tunay na miyembro ng Nemesis. Dahil dito, huminga ng malalim si Tyr bago nagpatuloy, Max, malapit nang magkaroon ng mabangis na digmaan dito sa Strego City. Maraming tao ang mamamatay. Kung hindi ka magmadali at mag-recruit pa ng bagong dugo, malapit nang mapuksa ang Wolf's Den. Seryoso si Tyr. Napagtanto ang kakaiba ng sitwasyong ito, tumango ng mariin si Max. Kuya Tyr, kanina sa tulay, nagkagulo tayo. Pero hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit mo sinasadyang magkagulo. Total Strego City ito, hindi natin teritoryo. Kung ang insidente ay sobra, mahirap linisin pagkatapos, sabi ni Max. Kung gayon, tingnan mo ang social media ng rehiyong ito. Sumabog ba ang insidente dito? Sagot ni Tyr. Kinuha ni Max ang kanyang telepono at agad na nag-scroll sa mga balita ng rehiyong ito. Gayunpaman, hindi niya nakita isang post sa nangyari sa tulay kanina. Higit pa rito, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, matapos ang mga miyembro ng Wolf's Den ay pumatay ng napakaraming tao sa publiko, dapat ay narito na ang mga pulis sa ngayon. Gayunpaman, hindi dumating ang mga awtoridad.
Ito ay hindi makatwiran. Hindi ito ang Con City, at hindi rin ito ang kanilang teritoryo. Titiray walang anumang koneksyon sa lugar na ito, ngunit bakit ang napakalaking insidente ay natakpan ng walang bakas? Tila ba ito ay sadyang ginawa ng isang tao? Habang gulat na gulat pa rin si Max, nakangiting tinapik ni Tyr ang balikat niya at sinabing, pwede mong itigil ang paghula. Go and do what you need to do. Tama, parehong mga patakaran. Ngayong ang Autumn Field ay nagtayo ng isang sangay dito sa Strego City, magpadala ng hindi bababa sa 2 miyembro ng Wolf's Den sa kumpanya araw-araw upang magsilbing bodyguards. At ito rin ang bodega para sa Autumn Field sa Strego City. Sa hinaharap, lahat ng offline na produkto ng Autumn Field para sa katimugang rehiyon ay titipunin at ipapadala mula rito. Hayaan mong ang Wolf's Den na ang bahala sa seguridad dito. Walang problema, sabi ni Max. Hindi na nagsalita si Tyr at bumalik na sa sasakyan. Pagkapasok niya ay nakarinig siya ng malalakas na hilik mula sa loob ng sasakyan. Sa likod na upuan, nakatagilid si Torbert Octavius habang mahimbing na natutulog. Kumising ka na, ulalas ni Tyr. Lumingon si Tyr para ibato si Torbert. Pero bago pa man madilat ang mga mata ni Torbert ay tumaas na ang kamay nito para pigilan ang pag-atake ni Tyr. Then, he opened his groggy eyes to look at Tyr. Saan ang susunod? Tanong ni Torbert. Pumunta ka at protektahan ang aking asawa. Baka kailanganin kong pumasok sa bilangguan sandali, sagot ni Tyr. Mukhang walang magawa si Torbert. Tyr, feeling ko tuloy may mali. Ano ito? Tanong ni Tyr. Bakit parang bigla akong naging personal bodyguard ng pamilya mo? Samantala, sa loob ng Operating Theater Specialized Hospital sa Strego City. Isang masiglang operasyon ang isinasagawa, at ang mga surgeon na nagsasagawa ng operasyong ito ay ang mga nangungunang propesor ng ospital. Dahil ang kanilang pasyente ay may kakilakilabot na background. Ang pasyenteng ito ay ang young master ng pamilya Saxton, si Heath Saxton. Sa sandaling iyon, nakakatakot ang hitsura ni Heath. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay nadurog, at ang kanyang esophagus ay lubhang napinsala. Maging ang kanyang bituka ay dumudugo. Tinubukan ng mga doktor ng ospital ang lahat upang iligtas si Heath na may kaunting tagumpay. Kung ang pasyente ay isang regular na tao, ang mga doktor ay sumuko na. Gayunpaman, hindi sila mangangahasa ngayon kapag ang taong nakahiga sa operating bed ay si Heath Saxton. Ang patriarch ng pamilyang Saxton, si Hendrik Saxton, ay naglabas ng ganap na utos na kung hindi mailigtas ng ospital ang kanyang anak sa araw na ito, lahat ng narito ay kailangang samahan si Heath sa kanyang libingan. At hindi siya nagbibiro. Si Hendrik ay isang walang awa na tao na palaging tumutupad sa kanyang salita, at si Heath ang kanyang nag-iisang anak. Ang operasyon ay nagpatuloy ng halos 3 oras, at sa wakas, nagawa lamang ng mga doktor na suportahan ang buhay ni Heath. Paglabas ng lead surgeon sa operating theater ay puno pa rin ng pawis ang kanyang noo. Naghihintay sa labas ng operating room ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Ang kanyang buhok ay kulay abo sa kanyang mga templo at siya ay may mahabang kilay. Mabagsik ang tingin ng lalaki. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang malungkot na pag-uugali, mayroong higit na kalungkutan at galit. Ang taong ito ang pinuno ng pamilyang Saxton. Hendrik Saxton. Nakasunod sa likuran ni Hendrik ang ilang matangkad at matipunong lalaki. Ang mga taong ito ay mga bodyguard ni Hendrik. Master Saxton. We've tried our best. Nauutal na sabi ng lead surgeon pagkalabas ng operating theater. Kamusta ang anak ko? Tanong ni Hendrik. Wala na sa panganib ang buhay ni young Master Saxton, ngunit ano? Biglang tumaas ng ilang decibel ang boses ni Hendrik. Natatakot na sagot ng doktor, ngunit nadurog ang bawat buto sa katawan ni young Master Saxton. Imposibleng makasama silang muli. Siya ay nakarete sa buong buhay niya. Gayun din, ang mga tipak ng salamin ay humiwa sa esophagus ni young Master Saxton, at ang kanyang mga bituka ay napinsala ng husto. Mabubuhay lamang siya sa likidong nutrisyon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito. Hindi ba mas malala pa ito kaysa mamatay? Tanong ni Hendrik. Ang lead surgeon ay hindi nang ahas na magsalita pa. May mga ugat na namumuo sa noo ni Hendrik. Gayunpaman, ang kanyang tono ay naging mas kalmado kaysa bago siya sumenya sa ilang maskuladong lalaki sa likod niya at sinabing, alisin mo siya. Ilibing mo siya ng buhay. Nanginginig ang buong surgeon bago humingi ng awa, Master Saxton, hindi ko po kasalanan. I've tried my best.
Master Saxton, you can't do this. You can't do this. Gayunpaman, walang nakinig sa pakiusap ng doktor habang pilit siyang kinakaladkad ng dalawang bodyguard. Hindi pumasok si Hendrik sa operating theater para tingnan ang kanyang anak. Sa halip, tumalikod siya at lumabas ng ospital. Sa labas, may nakaparada na itim na sasakyan sa entrance ng ospital. Pumasok si Hendrik sa kotse. Nang humandar ang sasakyan, mabilis itong tumakbo palayo sa mga kalsada habang nakaupo sa likurang upuan ng isang binata na nasa mid-20s. Kabanata 548. Gusto kong gumawa ng ulat. Uncle Saxton, bati ng binata kay Hendrik Saxton na may halong lungkot sa tono. Toby, kamusta ang assignment na binigay ko sa tatay mo? Bakit hanggang ngayon wala pa akong balita sa kanya? Tanong ni Heath. Ang binatang ito ay pinangalan ng Toby Dragon at siya ay anak ni Sink Dragon. Biglang humagulgol si Toby. Tito Saxton, patay na po ang tatay ko. Noong tumatawid sila sa tulay ng Strego City, biglang may sumulpot na grupo ng mga mababanges at halos kalahati ng 50 tauhan ng tatay ko ang napatay. Lahat ay itinapon sa ilog pagkatapos noon. Ano? Agad na nadurog ang puso ni Hendrik. Anong ginagawa ni Sink? Bakit hindi niya magawa ang isang bagay na napakasimple, di ba? Patay na si Sink Dragon. Ngunit hindi lamang si Hendrik ay hindi nakaramdam ng kalungkutan para sa kanyang pagkamatay, ngunit sinisisi din niya si Sink sa pagiging walang kakayahan sa halip. Bahagyang nagalit si Toby dito at sinabing, Uncle Saxton, my father's already dead. You can't blame him for being incompetent. That Tear Summers is just too strong. Tama ka. Masyadong malakas si Tear Summers, hehe. Hehehehe. Hendrik started chuckling out of now, kakaiba ang tawa niya, nakakamanhid ng isip. Yaren? Tawag ni Hendrik. Biglang tumalikod ang lalaking nakaupo sa front passenger seat na may kumikinang na punyal sa kamay. May kumislap na silver light at agad na lumitaw ang madugong sugat sa leeg ni Toby. Tinubukan ni Toby na sugpuin ang sugat dahil sa reflex, ngunit patuloy na bumubulwak ang dugo. Namumungay ang mga mata, hindi makapaniwalang tumitig siya kay Hendrik. Saxton. Ikaw. Bumagsak ang katawan ni Toby. Naglabas si Hendrik ng panyo sa kanyang bag para punasan ang dugong tumalsik sa kanya, madilim ang kanyang ekspresyon. Think, I've spent so much money to nurture you but you couldn't even do something right. Kaya, huwag mo akong sisihin kung bakit tinapos ko ang bloodline ng pamilya mo. Sa front passenger seat, naglabas din ng panyo ang nagngangalang Yaren para punasan ang dugo sa kanyang punyal. Guro, mayroon kaming ilang mga balita tungkol sa Tear Summers. Siya ay talagang isang kakilakilabot na figure sa lalawigan ng Riverdale, at ang Con City na kanyang tinitirhan ay itinuturing na ngayon bilang ipinagbabawal na teritoryo ng Diyos. Ang mga taong pumatay sa mga tauhan ni Sink Dragon sa tulay ay mga subordinate ni Tear Summers. Siya rin ang nasa likod ng pagpatay kay Kendall Jones ng pamilya Jones, iniulat ni Yaren. Natigilan si Hendrik. Saan mo nakuha ang lahat ng impormasyong ito? Ibinigay ni Yaren ang kanyang telepono kay Hendrik at nagpaliwanag, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, bagamat hindi namin matrace ang pinagmulan ng numerong ito, hulaan ko na marahil ito ay mula sa pamilyang Jones. Ang pamilya Jones. Huminga ng malalim si Hendrik. Del Jones. Hindi. Mas malaki ang chance na galing kay Juliet Jones, gustong gamitin tayo para harapin si Tear Summers. Habang nagsasalita siya, inilagay ni Yaren ang kanyang punyal, na inilagay ang sandata sa kanyang baywang. Master, gagawa ba ako ng aksyon? Hindi. Samandil si Hendrik sa kanyang upuan, minamasahe ang kanyang mga templo. Ang Tear Summers and Autumn Field na ito ay hindi maaaring harapin gamit ang mga underground na pamamaraan. Iyon ay magbibigay sa amin ng maraming problema. Kinuha ni Hendrik ang kanyang telepono, nagdial ng numero. Mabilis na natapos ang tawag at nagsalita ang boses ng isang medyo may edad na, Brother Saxton, medyo matagal na akong hindi nakakarinig mula sa iyo. Ano na ang pinagkakaabalahan mo? Sumagot si Hendrik, Brother Langdon, inatake ng malisya ang anak ko. Gusto kong mag-report sa pulis. Bandang 4:00 ng hapon, bakas nang tumitindi ang pagpatak ng ulan sa madilim na kalangitan. Nang mga sandaling iyon, nakatayo si Winifred Zia sa tabi ng bintana ng kanyang apartment, pinapanood ang ulan sa labas na may pag-aalalang ekspresyon. Sa loob ng huling oras, patuloy siyang nakatanggap ng ilang mga tawag, lahat ay nagdadala ng kakilakilabot na balita.
Dahil nasugatan ng husto ni Tyr si Heath Saxton noong araw na iyon, tuluyan nang bumagsak ang Autumn Field Group at Saxton Group. Ngayon, ginagamit ng pamilyang Saxton ang Southern Business Association para salakayin ang Autumn Field. Ang Autumn Field Group ay kabilang din sa Katimugang Rehiyon, at marami sa mga online business partner nito ay miyembro ng Southern Business Association. Ngayon lang, inihayag ni Hendrik Saxton na gusto niyang durugan ang Autumn Field sa loob ng isang araw. Ang pagpipilit sa patuloy na pagtatrabaho sa Autumn Field ay mangangahulugan ng laban sa pamilyang Saxton at sa Southern Business Association. Hindi kailanman pinangarap ni Winifred ang gayong pag-unlad. Nais niya lamang na makapasok ang Autumn Field sa merkado sa Katimugang Rehiyon, upang palagwin ang negosyo nito, ngunit sino ang nakakaalam na ang mga bagay ay darating sa halip na ito. Sa pamamagitan nito, hindi lamang mabibigo ang Autumn Field na palawakin sa Southern Market, ngunit maging ang punong tanggapan nito sa Riverdale ay mahaharap sa matinding pagkalugi. Ilang beses siyang tinawagan ni Joseph Zia, na sinasabi sa kanya na ilan sa mga kasalukuyang kasosyo sa negosyo ng kumpanya ay sinisira ang kanilang mga kontrata at iniiwan ang kanilang pakikipagtulungan sa Autumn Field. Bilang karagdagan, maraming namumuhunan din ang nagpapawalang bisa sa kanilang mga pamumuhunan. Para bang hindi iyon sapat, ang pinaka-nakamamatay na dagok sa kanilang sitwasyon ay ang Southern Sophistication ay sumali rin sa away. Inalis nila ang bawat post ng rekomendasyon para sa tatak ng Autumn Field mula sa kanilang mga forum. At pagkatapos na maalis ang mga rekomendasyon, maraming negatibong balita tungkol sa Autumn Field ang malisyosong kumalat sa mga discussion board. Ang mga artikulong ito ay pawang mga sinasadyang paninirang puri, kumpleto sa mga profesional na keyboard warriors upang guluhin ang mga netizens. Sa isang iglap, naging sentro ng mga pag-atake ang tatak ng Autumn Field. Ayon sa karaniwang mga protocol, kapag lumitaw ang mga ganitong kaso, ang Southern Sophistication ay susulong upang kontrolin ang sitwasyon o tanggalin ang mga paksa. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi nila iniwan ang mga paksa ng talakayan doon, ngunit nabump pa nila ito hanggang sa tuktok. Maliwanag, ginawa ito upang apihin ang Autumn Field. Si Hector Walker, nakababatang kapatid ni Henry Walker, na namamahala sa mga online na operasyon ng Autumn Field, ay agad na tumawag sa Southern Sophistication, umaasang aalisin nila ang mga nakakahamak na paksang ito. Gayunpaman, binigyan siya ng sagot na mahirap tanggapin. Ang mga malisyosong paninirang puri ay pinalabas ng Southern Sophistication mismo. Inutusan ng pamilyang Saxton ang Southern Business Association na labanan ang Autumn Field, at ang Southern Sophistication ay isa sa kanilang mga miyembro. Gayun din, ang kumpanya ay humawak ng medyo maimpluwensyang posisyon sa loob ng alyansa at kasabwat ang pamilyang Saxton. Kaya naman, kapag gusto ng pamilyang Saxton na sirain ang Autumn Field, natural na lalabas ang Southern Sophistication sa mga frontline. Natarante si Winifred dito. Kung ang sitwasyon ay magpapatuloy, sa loob ng ilang araw, ang Autumn Field ay lubos na madudurog. Sakto namang pumasok si Tyr sa pintuan. Narinig niya ang tungkol sa problema ng Autumn Field ngunit hindi siya nabigla. "Don't worry, sweetheart," sabi ni Tyr habang nakayakap sa likuran ni Winifred. Kabanata 549. Isang taya. Lumingon si Winifred Zia. Nandito man si Tyr Summers sa tabi niya, inaalalayan siya mula sa likuran, hindi pa rin siya mapakali. Pagkatapos ng lahat, ang Autumn Field Group ay hindi pa nakaharap sa gayong krisis. Hobby, ang mga bagay-bagay ay nagiging out of hand. Ang pamilya Saxton ay pinakilos ang buong Southern Business Association upang salakayin kami. Sa aming kasalukuyang mga kakayahan, hindi kami tugma para sa pamilyang Saxton, sabi ni Winifred. "Don't worry. I'm here," pag-aaliw ni Tyr, isang magiliw na halik sa noo ni Winifred. "Okay." Bahagyang kumalma ang naguguluhan na puso ni Winifred. "Nakakasakit yan," biglang tumawag ang boses ni Torbert Octavius mula sa likuran. Pati si Tyr napatalon sa gulat. Sa loob ng sala ng apartment, nakaupo si Torbert doon tamad, kumakain ng saging sa coffee table. Si Tyr walang ideya kung kailan siya dumating. Ang taong ito ay isang likas na ipinanganak na lurker. Ang kanyang husay sa pagnanakaw ay lalong nagiging kahanga-hanga. Umalis sina Tyr at Winifred sa kanilang kwarto para pumasok sa sala. Itinapon ni Torbert ang balat ng saging sa basurahan bago bumaling kay Tyr at sinabing, "Tyr, sige gawin mo na ang kailangan mo. Nandito na ako." "Okay," bahagyang tumanggo si Tyr.
Naguguluhang tanong ni Winifred, "Honey, saan ka pupunta?" Ngumiti si Tyr at sumagot, "Tingnan mo sa labas at malalaman mo." Pagkatingin pa lang ni Winifred sa bintana ay agad na nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Sa labas, maraming sasakyan ng pulis ang lumitaw, at isang grupo ng mga pulis ang papasok sa kanilang apartment building. Nagsimulang magpanik si Winifred. Anong ginagawa nila? Ngumiti si Tyr. "Hendrik Saxton has made a police report and these men are here for me. But don't worry sweetheart, this is within my expectations. Aalis ako dyan pagsapit ng gabi." Ngunit si Hendrik Saxton ay dapat na mayroong isang bagay sa kanyang manggas, hinimok ni Winifred. "Huwag kang mag-alala, sweetheart. Walang magagawa ang mga taong ito sa akin. Tungkol naman sa Southern Business Association na umaatake sa Autumn Field Group, wala kang kailangang gawin tungkol dito. I guarantee you na bago sumikat ang araw bukas ng umaga, maresolba na ang lahat. Mawawala ang Southern Business Association," dagdag ni Tyr. "Talaga?" Tanong ni Winifred na nakatitig kay Tyr. Isang mariing tango ang ibinigay ni Tyr. "Oo." Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng apartment unit. Pumunta si Torbert para buksan ang pinto, at pumasok ang isang grupo ng mga opisyal. "Magandang araw, Mr. Tyr Summers. Mayroon kaming dahilan upang maghinala na ikaw ay sangkot sa isang kaso ng pag-atake. Mangyaring sumama sa amin. Ito ang warrant ng pag-aresto," anunsyo ng pinuno ng opisyal habang hawak niya ang warrant ng pag-aresto. Medyo magalang ang tono niya kay Tyr. Lumingon si Tyr kay Torbert at sinabing, "Protektahan ang asawa ko." Torbert waved him para umalis impatiently. "Sige na, honey." Nababalisa pa rin si Winifred. "Hintayin mo ako dito." Pinigyan siya ni Tyr ng nakaka-relax na ngiti bago iniabot ang mga braso sa policeman. Pinisil ng lead officer ang mga kamay ni Tyr at dinala siya sa police station. 6:00 ng gabi, dinala si Tyr sa detention cell sa istasyon ng pulisya. Ito ay isang madilim at madilim na maliit na silid, na may ilaw na may isang maliwanag na maliwanag. Halos kalahating oras na nakaupo si Tyr sa loob ng sa wakas ay may narinig akong yabag. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang matambok na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa labas ng iron grating. Ang kanyang pangalan ay Charles Langdon, ang taong namamahala sa istasyon ng pulisya na ito. Nakasunod sa tabi niya ang isa pang lalaking may kulay abong buhok sa kanyang mga templo, si Hendrik Saxton. "Ikaw si Tyr Summers." Pinag-aralan ni Hendrik ang profile ni Tyr habang pinipigilan ang galit. Gusto niyang punitin si Tyr sa 1,000,000 piraso ngayon, ngunit ang kamatayan ay magiging napakadali ng kapalaran para sa binata. "Tama na." Tumango si Tyr, nakangiti kay Hendrik. "Ikaw ay dapat na patriarch ng pamilya Saxton, Hendrik Saxton. Kaya mo pa bang tumawa?" Habang pinapanood ang bastos na ekspresyon ni Tyr, naramdaman ni Hendrik ang mga alon ng galit na sumugod at sumigaw siya, "Tyr Summers, sinaktan mo ang isang tao at inutusan ang iyong mga nasasakupan na pumatay. Maaari mong asahan ang isang pagpapatupad na naghihintay para sa iyo. At hindi lang ikaw ang babarilan, ang iyong asawa, ang iyong anak na babae, at ang iyong pamilya sa Con City ay kailangan ding magbayad. How dare you lay hand on my son? Ako, Hendrik Saxton, ay sisiguraduhin na mamamatay ka sa napaka-tragic na kamatayan." "Ganun ba?" sagot ni Tyr. "Kung gayon, bakit hindi mo ako tatanungin kung bakit ganoon ang pakikitungo ko sa iyong anak? Hendrik Saxton, ginamit ng iyong pamilya ang Southern Business Association para gumawa ng ilang maruruming gawain nitong mga nakaraang taon. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga negosyante na naghahangad umunlad sa Strego City ang naging biktima ng iyong katiwalian? Ang mga krimen na ginawa mo at ng iyong anak ay napakaraming hindi mabibilang. I was just carrying out God's will. The heavens are watching. Your son should inaasahan kung darating ang araw na iyon." "Ano ito?" Galit na galit si Hendrik. "Tyr Summers, you're at your last hour but you're still being stubborn. You're dead meat? I tell you, dead meat." Napabuntong hininga si Tyr. "Mr. Saxton, bakit parang ikaw ang nagmamay-ari ng lugar na ito? Itong lalaking katabi mo ay wala man lang karapatan na manligaw, pero sigurado ka na mabibigyan ako ng death penalty." Nagulat si Hendrik at Charles. May dobleng kahulugan ang mga salita ni Tyr. Mabilis na sinabi ni Charles, "Tyr Summers, huwag kang maangas. Nakagawa ka ng napakalaking krimen, kaya tiyak na mamamatay ka sa isang trahedya.
Sumagot si Tyr, hindi ba't sinabi ko lang na ang mag-ama ng pamilya Saxton Duo ay nakagawa ng maraming krimen dati. Pero curious ako, bakit hindi sila dinakip ng hepe na ito para sa investigasyon? At saka, nabalitaan ko na maraming negosyante ang pumunta rito para mag-report sa pulis tungkol sa mag-ama na ito, para ilantad ang kanilang masasamang gawain. Gayunpaman, walang tugon ang mga reklamong ito. Chief, maaari mo ba akong bigyan ng paliwanag? Para bang na-nerve si Tyr, nag-alab sa galit si Charles. Napakagaling. Mukhang galit na galit si Hendrik. Tyr Summers, put the crap or I'll add another charge of defamation to your name. Hehe, sinisiraan ko man kayo o hindi, you gentleman knows best. Dahil dito, biglang naging seryoso si Tyr. Kung ang hula ko ay Ayait, ang apelyido mo ay Langdon, di ba? Punong Langdon. Dahil wala tayong gagawin ngayon, bakit hindi ako tumaya sa inyong dalawa? Isang taya. Parehong natigilan sina Hendrik at Charles. Wala silang ideya kung ano ang sinusubukang hilahin ni Tyr. Tyr Summers, huwag mong isipin na maaari mong subukang linlangan ang iyong paraan mula dito. Masasabi ko iyon sa iyo dahil nandito ka ngayon, huwag mo nang isipin ang pagbabalik. Hahaha. Tumawa ng malakas si Tyr. Ayaw mo talaga na call the shots here, so bakit hindi na lang tayo tumaya? Dahil dito, malakas na hinampis ni Tyr ang bench sa tabi niya at sabi, pusta tayo na sa loob ng 10 minuto, hindi ako ang uupo dito, kayo na lang. Paano na? Kabanata 550. Nasiyahan ka ba sa aking paliwanag? Tila narinig ni na Hendrik Saxton at Charles Langdon ang pinakamalaking biro ng siglo. Nagbibiro ba si Tyr Summers? Nagdelusyon ba siya? Ang lalaki ay isang bilanggo na ngayon at si Hendrik ay naghanda ng maraming ebidensya para parusuhan siya. Walang pagkakataon si Tyr na makalabas ng buhay. Gayunpaman, ang kumpiyansa na ipinakita ni Tyr ay nagparamdam sa kanila na hindi sinasadyang nataranta. Tyr Summers, stop spouting nonsense. In 10 minutes, ipapadala ka na sa detention center at ipapasa ang kaso mo sa High Court kung saan ihahayag nila ang death sentence mo. Hindi mangyayari yon. Umiling naman si Tyr. Makalipas ang 10 minuto, ang mga taong huhusgahan ay kayong dalawa. At Hendrik Saxton, sa mga susunod na araw, ang iyong Southern Business Association ay guguho. Ang iyong pamilya Saxton ay mawawala rin sa kawalan. Anong pinagsasabi mo? Tumahol si Hendrik. Walang normal na tao ang maniniwala sa mga sinasabi ni Tyr. Ito ay walang katotohanan. Isinasantibi ang katotohanan na si Tyr ay isang bilanggo na ngayon, dahil ang pamilya Saxton ay isang piling tribo sa Strego City, imposible para sa isang tagalabas na tulad ni Tyr na may kakayahang sirain ang pamilyang ito. Higit sa lahat, ang Southern Business Association na kinokontrol ng pamilyang Saxton na ito ay isang malaking gear na nagtutulak sa corporate world ng Southern Region. Ang Autumn Field, na ngayon ay inaatake ng asosasyon, ay walang paraan para tabyusan ang kanilang sarili mula sa kawalan ng pag-asa na sitwasyong ito. Hahaha. Umagalpak ng tawa sina Hendrik at Charles habang nakatingin kay Tyr na parang tulala. Tyr Summers, nasisiraan ka na yata ng bait dahil sa takot, di ba? Hindi ako natatakot. Tiwala si Tyr. Hendrik Saxton, kung luluhod ka sa harap ko ngayon, baka maiwan ko ang pamilya mo na may ilang pangunahing mga ari-arian. Kung hindi, mawawala na kayong lahat sa Strego City sa loob ng ilang araw. Ito ay katawa-tawa. Kung hindi dahil sa mga rehas na bakal na naghihiwalay sa kanila. Lalapit na sana si Hendrik at sasampalin si Tyr. Masyadong nagsasalita ang nakababatang lalaki. Para siyang nawala ng malay. Tumanggi ka bang lumuhod? Pinigyan na kita ng pagkakataon. Dahil itinatapon mo ito, huwag mo akong sisihin kung wala kang awa. Kung pag-uusapan, wala talagang dahilan para ang isang tumor tulad ng iyong pamilya Saxton ay umiiral sa mundong ito, dagdag ni Tyr. Kahit sa pintuan ng kamatayan, naglakas loob kang maglabas ng kay-abangan. Hindi. Ang nasa pintuan ng kamatayan ay hindi ako. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Tyr. Pero kayo. Si Hendrik at Charles ay malapit nang humagalpak sa tawa, ngunit sa sumunod na segundo, hindi man lang sila makangiti. Sa likod nila, malakas na yabag ang narinig. Lumapit ang isang grupo ng mga opisyal na may kakaibang uniforme. Marahil ay dahil sa kubrekama, nagbago ang ekspresyon ni na Hendrik at Charles nang makita nila ang mga taong ito. Magandang araw, Chief Langdon.
Kami ay mula sa *****. Mayroon kaming dahilan upang maghinala na lumabag ka sa opisyal na protocol, kaya mangyaring sumama sa amin para sa isang investigasyon. Ipinakita ng pinuno ng grupo ang kanyang tag ng pagkakakilanlan, at kaagad, naramdaman ni Charles na parang natuyo ang enerhiya sa kanyang katawan. Nagsimulang mamuo ang malalaking patak ng pawis sa kanyang noo. Halatang nagulat si Hendrik. Bago pa man niya maisip ang sitwasyon, kinuha na si Charles. Samantala, pinagmasdan ni Tyr ang buong sitwasyon na may ngiti sa kanyang mukha. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Maya-maya lang, lumapit kay Hendrik ang isa pang lalaking may kahangahangang aura. Nakasunod sa likuran niya ang ilang pulis. Mr. Saxton, Hendrik Saxton, right? Hayaan mo akong magpakilala. Jared Cabell ang pangalan ko, at simula ngayon, I will officially take over this place. Mayroon kaming dahilan upang maghinala na sa nakalipas na ilang taon, nasuhulan mo ang aming mga tauhan, nagdulot ng pinsala sa mga dayuhang negosyo, nagsagawa ng bawal na pagpapayaman, nagsagawa ng ilegal na pangangalap ng pondo, at nasangkot sa maraming kaso ng pag-atake at pag-aalaga. Ikaw ngayon ay hinuhuli. Ano? Tumabog ang isip ni Hendrik sa isang malakas na ingay. Dagdag pa ni Jared, Mr. Saxton, nagkataon lang na nasa detention cell kami ngayon, kaya makakapagtipid ito sa amin ng maraming abala. Pumasok ka na sa loob. Agad na binuksan ng isang pulis ang bakal na pinto. Magalang muna nilang niyaya si Tyr palabas bago itinulak papasok si Hendrik. Imposible, this is impossible. This can't be true. You guys can't do this to me. Sigaw ni Hendrik. Gulong-gulo ang isip niya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ilang minuto ang nakalipas, ang tagumpay ay nasa kanyang kamay, ngunit bakit pagkaraan ng ilang minuto, lumipat siya ng lugar kasama si Tyr Summers upang maging isang bilanggo. Lumabas si Tyr sa selda, saka tumingin kay Hendrik, nakangiti. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Hendrik Saxton, susunod ang pamilya mo sa Saxton at ang Southern Business Association. Namutla si Hendrik. Para siyang naubos ng lahat ng lakas, bumagsak siya sa lupa. Pagpunta sa Tyr, magalang na sinabi ni Jared, Mr. Summers, may naghihintay sa iyo sa labas. Alam ko, sagot ni Tyr. Ang tumor na ito, ang Southern Business Association, ay nakagawa ng napakaraming maling gawain sa mundo ng korporasyon sa katimugang rehiyon. Dapat itong alisin. Pero syempre, Mr. Summers. Tinapik ni Jared ang kanyang dibdib at tiniyak, nakuha na namin ang lahat ng materyales at ebidensyang kailangan. Pagkatapos ng gabing ito, ang Southern Business Association ay malulusaw, at ang pamilyang Saxton ay mapaparusahan din. Ang tumor na ito ay tiyak na aalisin. Sa likod ng mga rehas na bakal, si Hendrik ay napuno ng takot, patuloy niyang hinahampas ang rehas na bakal, sinisigawan si Tyr na awatin siya. Ang langit ang maghuhusga sa iyong pagkatao. Wala akong awtoridad na kontrolin ang batas kaya walang silbi ang pagmamakaawa sa akin, Hendrik Saxton. Umuwi na ang mga manok para tumira. Pagkasabi nun, tumalikod na si Tyr para umalis. Isang itim na red flag ang nakapark sa labas ng premise. Pinuksan ni Tyr ang pinto at pumasok sa backseat. Lumingon sa lalaking nakatunog sa tabi niya, tinanong ni Tyr, paano kita haharapin? Julio Morgan. One of Six Doors 33 Envoys. Representative of Strego City, sagot ng lalaki. Six Doors 33 Envoys? Nag-isip si Tyr bago nagpatuloy, I'm curious, anong klaseng existence ang Six Doors in the Celestial Empire? Kung ikukumpara sa Black Shield ng Amerika, Kamikikushi ng Japan, at Clock ng Russia, mas malakas ba ang Six Doors kaysa sa kanila? O mas mahina? Umalaklak si Julio bago sumagot, Six Doors ang itinatag para mapanatili ang kaayusan ng malalaking pamilya at underground forces sa Celestial Empire. Kami ay isang natatanging departamento sa mga opisyal ng bansa. Sa ilalim ng mga kinakailangang pangyayari, ang mga opisyal na departamento sa Celestial Empire ay dapat na walang kondisyon na makipagtulungan sa Six Doors para makumplito natin ang ating mga gawain. Dagdag pa rito, sa mga espesyal na kaso, ang Six Doors ay may awtoridad na pakilyusan ang mga puwersang militar ng bansa. Kung tungkol sa Black Shield, Kamikikushi, at Clock, pareho sila ng Six Doors, kaya lang, magkaibang bansa kami, kaya hindi ko rin alam kung sino ang mas malakas. Dahil dito, napangiti si Julio kay Tyr. Satisfy ka ba sa paliwanag ko?